على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان. اللهم إننا نسألك أن تغفر لنا وأن تبارك لنا هذه الليلة المباركة. يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا أسألك يا رب العالمين أن تغفر هؤلاء المشاهدون وهؤلاء المسلمون الذين يشاهدوننا وهؤلاء الطلاب الذين موجودين في هذه الليلة معنا في جاليات السلاي. Allahumma amin. Amen. Mga kapatid sa Islam, una inihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ang gabing ito ay maging mapalad sa bawat isa sa atin. Maging itong gabing ito ang siyang maging kapatawaran sa bawat isa sa atin. Lahat kayo na nandirito mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, ganun din ang ating mga tagapanonood, mga sumusubaybay ngayon at yung ding mga manonood pa sa videong ito. Samahan niyo po kami sa gabing ito na ayon sa mga pantas, ito ang gabi ng Laylatul Qadr, ika-27 ng Ramadan. May 21 na riwaya sa isang hadith, mayroon ding ika-23, 25, 27, 29. Dito matatagpuan ayon sa kanila ang sinasabing gabi ng kapasyahan, gabi ng pagtatakda. Ito yung sinasabing Laylatul Qadr. Ngayon mga kapatid, dapat natin una malaman ano nga ba ang ibig sabihin ng Laylatul Qadr. Di ba? Ang isang bagay, bago mo ito gagawin, bago mo ito bibigyan ng importansya, ay kailangan mo munang malaman ano nga ba ang tungkol dito sa Laylatul Qadr. At anong pinagkaiba ito sa mga ibang gabi, ang Laylatul Qadr na ito. Pangalawa, ano ang katumbas nito sa mga ibang gabi? At bakit ito pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan? At bakit ibinigay sa mga umma ni Propeta Muhammad at hindi ipinagkaloob sa mga naunang mga pamayanan ng mga naunang propeta? Ano ang sababun nuzul? Ano ang dahilan kung bakit ang Laylatul Qadr ay bakit ito bumaba kay Propeta sallallahu alaihi wasallam? At ano ang kahigtan nito, kabutihan nito, dulot nito, bawat isa sa atin? Alam ko bukas lahat tayong may pasok. Itaas ang walang pasok dito sa inyo bukas. Sana all. Sana all. At least ilan-ilan lang yan. Kasi ito, hawak nila yung time nila eh. Ha? Yung iba estudyante, close na ba kayo sa Imam University? Wala nang pasok ngayon? Ah, okay. Mashallah. So, sana all. Oo. Ngayon, ano nga ba itong gabi ng pagpapasya o pagtatakda? Mga kapatid, bago natin kunin, itong Laylatul Qadr, palagay nyo, Sura Makkiyah o Sura Madaniyah? Kasi ang Quran, it's either ayan na talata na ito ay ibinabasa Makkah o di kaya ibinabasa Madina. Palagay nyo, itong ayan na ito, saan ibinaba? Sa Makkah o sa Madina? Madina. Makkiyah sa Makkah. Ha? Madaniya daw. Okay, Madaniya, correct. Ang mga pantas katulad ninyo na nagsabi na ito ay pinadala sa Madina at ang karamihan na ito yung jumhur na sinabi nila ito ay ipinadala at bumaba ito sa Makkah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, anong ibig sabihin ng limada sumiyat Laylatul Qadr? Bakit ito tinawag na Laylatul Qadr?
gabi ng kapasyahan. Wa ma ma'na al-qadr. Di ba? Mga kapatid, sabi ng mga pantas, hunaka maani, thalathatu maani. Tatlo ang ibig sabihin na bakit tinawag ito na Laylatul Qadr. Tignan nyo ang kahigtan nito. Una, lisharaf al-azim hadhihi al-layla. Ito daw yung gabi na pinakamainam, pinakasagrado, pinakadakila sa lahat ng mga gabi. Lisharaf hadhihi al-layla. Walang gabi sa buong mundo na dumaan sa buhay natin sa isang taon maliban sa ang gabing ito ang siyang pinakasagrado. Lisharaf al-azimu hadhihi al-layla. Pangalawa, sinabi nila na itong Laylatul Qadr sumiyat bidalik liannu lidikil nuzulil malaika minas sama idunya ilal ard. Dahil daw sa kahigtan o dahil sa parang nasisikipan o sa dami ng mga anghel na sila ay bumababa mula sa kalangitan patungo dito sa kalupaan ng kalangitan dito sa mundo. Bumababa sila. Halos lahat ng karamihan. At hindi lang yun. Nangunguna sa kanila na bumababa ay ar-ruhum min at ito si Jibril alayhi salatu wasalam. Itong gabing ito, ang mga anghel ng Allah bumababa dito sa kalupaan. Dahil sa pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at dahil sa kasagrado ng gabing ito. Yun ang pangalawa. Pangatlo, tinawag din na Laylatul Qadr lianna Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru al-malaika bil-hukum wal-qada fil amr allati sayakunu hadhihi sana. Dahil ito daw ang gabi na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inuutusan niya ang kanyang mga anghel na bumaba at anuman ang mangyayari sa isang taon na susunod mula ngayon, ano ang kapasyahan ng Allah at ipasusulat niya, itong gabing ito ay magbabago ang kasulatan ng iyong buhay. Allahu Akbar. Isipin mo yun. Paano yun? Paano mababago? Isamantalang nasabi natin na dito tayo sa mundo, 50,000 years, tapos na ang lahat. Nakatakda na ang lahat. Ngayon, sasabihin natin na may pagbabago na naman uli. Ha? Hindi ba? Bakit ganun? Nababago ba siya? Nababago sa dua, Ustaz. Ano? Nababago sa dua. Nababago siya dahil sa dua natin, sa ating mga panalangin. Okay? Correct. Bro, tandaan, nakuha natin ito nung una. Ang qadr ay qadru al-mutlaq al-muqayyid na itong dalawang uri ng qadr. Ang qadr na una ay al-mutlaq allati la yataghayyir abadan. Ito yung kapasyahan na mangyayari na ipinasulat na qadr sa iyong destiny. Ano ba yung destiny sa Tagalog? Kapalaran mo na hindi mababago. Kahit anong gawin mo, hindi yan mababago. Ang lahat tapos na at ipinasulat. Dalil natin dyan, لأن الله كتب على كل مقادر الخلائق قبل 50,000 سنة. Dahil si Allah ipinasulat na niya ang lahat ng magaganap, ang mangyayari, ang nilikha niya, ang mga nilikha niya, na bago pa 50,000 taon na mangyari ang lahat ng kapangyarihan ng Allah sa kanyang pagkalikha sa mundo, ipinasulat na ang lahat, hindi na yan mababago, lidhalika qadrul mutlaq. Pangalawang qadr, ayon sa sabi ng mga pantas, al-qadr al-muqayyid, na itong qadr na ito, mababago siya sa pamamagitan ng paggawa ng tao. Paano yun? Ipinasulat sa iyo na ito yung qadr mo.
Makukuha mo yan, yung qadr na yan, kung ikaw ay gagawin mo. Paano mo gagawin? By action. Paano mo gagawin? By dua. Paano mo gagawin? Panalangin ng mga tao sa iyo, lalo na ang iyong mga magulang. Paano mababago? Dahil sa hiling mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, dalawang uri ang qadr. Qadr na hindi mababago, na ipinasulat na ng Allah, at ang qadr na mababago dahil sa pamamagitan ng ating panalangin, gawaing mabuti, at panalangin ng mga ibang tao na nagmamahal sa atin. Lidhalika, sumiyahada wal qadr. Ngayon, mga kapatid, bakit ito bumaba? Mas sababun nuzul. What is the reason beyond why this verse was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaqulu fi hadith as-sahih tajidu fil Bukhari wa Muslim wa fi ghairi. Minsan si Propeta sallallahu alaihi wasallam na ikwento niya sa kanyang mga kasamahan. Katulad dito pagtitipon natin ngayon. Sinabi niya, batid niyo ba na ang mga nauna sa atin, lalo na ang mga angkan ng Israelita, may mga nabuhay sa kanila ng mahahabang panahon. At hunaka abdun, may isang alipin na siya ay 1,000 taon na siya ay sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, nakuha ninyo? Hoy, walang silbi ang nandito kayo kung di kayo gigisingin ang utak natin. Wag lang yung nakanganga, hindi kayo magsasalita. Ha? Paano nangyari yun? Ulitin mong sinabi ko, ikaw, Yusuf Andoy. Ulitin mo. May? Bakit bumaba ang Alam mo, ano ba yung nangyari sa kape ni Victor? Parang dito malabyata ngayon sa inyo. Ha? Dahil natablan ng fruit salad. Yung fruit salad na yan, bro, palibasa halo-halo. Nandyan na yung mga saging, nandyan na yung mga... Musyakal kullu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya Allah, hiniling namin sa iyo na sana ito ngayong gabi ay Lailatul Qadr. Isa sa palatandaan ng Lailatul Qadr ay hindi malamig at hindi mainit. Allah Akbar? Parang ngayon na talaga. Parang ngayon lang. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Isa sa palatandaan niya ay mararamdaman mo ang kapanatagan ng puso ng bawat isa. At ngayon tayo, alam natin na bukas walang pasok, okay lang papasok na maski nakabulat ang mata mo sa opisina. Basta importante, hindi ako natulog sa isang gabi ng Lailatul Qadr. Kasi tatamasain natin dito, ang 1,000 buwan ay mahigit pa sa gawaing mabuti na itinakda sa gabing ito na gagawin mo. Anong tanong ko kanina? Bakit bumaba ang Bakit binaba? Oh. Okay. Bakit binaba ang Lailatul Qadr? Dahil si Propeta, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na may isang lalaki na sumamba sa Allah sa loob ng 1 taon. Puros pagsamba sa Allah. Sa isang riwaya, nag-jihad siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya natanggal ang gamit ng kanyang pakikipag-jihad sa loob ng 1 taon. Nagtaka ang isang sahaba. Kumbaga sa panahon natin ngayon, sa lingwahe ngayon, may ganun. Ha? Try to think about, may ganun na 1 taon, usugo ng Allah. Paano? Kung sila ay nabuhay ng 1 taon, nagsamba sa Allah ng 1 taon, samantalang tayo na sinabi mo na ma bayna umri ummati, ma bayna 60 wa 70, wa man tajawaza minha wa bifadlillah. Ang mga edad ng aking mga umma ay sa pagitan ng 60 at 70. Sinong sumobra dyan, ay yan ay mula sa habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So isipin mo, ang buhay lang ng mga umma ni Propeta Muhammad ay hindi aabot ng mga 100 years. Iilan lang ang umabot ngayon ng 100 years. Ang mga nauna, napakadaming taon ng kanilang pinamuhay. Ito ang dahilan kung bakit ito ay bumaba kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Inna ay
ta'kid. Min nawaqid at-ta'kid ay nahnu. Katotohanan kami, sabi ng Allah, ay ibinaba namin, anzalna, wad-damir al-muttasil ha, huwa yaudu ila al-Quran. Inna nahnu anzalnahu, damir al-muttasil al-Quran, fi laylatil qadr. Katotohanan, sabi ng Allah, kami ay ibinaba namin, ipinadala namin itong had-damir al-muttasil yaudu ila al-Quran sa gabi ng kapasyahan ng Laylatul Qadr, at nabanggit natin ang Laylatul Qadr kung bakit ito nasabi ay tatlong mga katangian nito na nabanggit natin kanina. Ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ginagamit niya minsan inna aw nahnu. Ginagamit din niya ana. Depende yan. Kaya minsan, may mga taong walang kaalaman sa Islam o ano yung mga naninira sa Islam, bakit sinasabi niyo ang Allah ay nag-iisa? Samantalang gumagamit siya ng nahnu, kami. Ibig sabihin, mayroon siyang kasama, mayroon siyang katulong sa kanyang mga kapasyahan. Sagot, mga Muslim, anong sagot niyo doon? Pag isang Kristiyano nagsabi, sinasabi niyo ang Allah ay nag-iisa. Pero bakit sinasabi niya nahnu? Marami sila, may mga kasama siya. Anong sagot? Nakuha niya yan dito sa Tauhid. Nakasulat pa doon, di ba? Ano? Figure of respect, birang paggalang, kasama yan, bil ihtiram, pati yan sa mga ibang lingwahe, pero ang ibig sabihin dito ay dahil din kung uunawain natin, si Allah subhanahu wa ta'ala, ginagamit niya yun, hindi ibig sabihin ay maraming Diyos. Bagkus siya lang ang mag-isa, dahil depende rin sa kung ano ang ipinadala niya, dahil inna nahnu, kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinababa niya ang salita niya na kay Jibril. Kay Jibril, tapos ipinaba kay Propeta Muhammad. Siya ang Allah at si Jibril, siya ay ipinapasya niya kay Jibril na ibaba. Kasama yon. Pero sa Quran, nasabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala, innani anallah. Ngayon, ikaw ngayon ang sabi na marami ang Allah na ginagamit niya. No, marami din sa Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ako ang Allah. Hindi niya sinabi na kami ang Allah o kami ang mga Diyos. Mali at kabalukturan ang inyong mga maling pananaw na inyong paninira patungkol sa Islam. Dahil ang katotohanan, si Allah subhanahu wa ta'ala gumagamit siya ng kami at gumagamit din ng ako. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ay damiru huna yaudu ila Allah subhanahu wa ta'ala, walha anzalnahu ay yaudu ila al-Quranil Karim. Tayyib. Al-azimu alladhi la shay'un a'zamu min fi hadhihi al-laylati al-mubarakah. Mithlu qawluhu subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hindi ba? Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa suratul Hijr, sabi niya, katotohanan kami ay aming ipinadala ang dhikra. Alamin niyo mga kapatid, isang pangalan ng Quran o kasamang pangalan niya ay dhikra. Anong ibig sabihin ng dhikra? Pag-aalala. Ha? Tayo dito sa mundo, kailangan sa isang Muslim laging nag-aalaala. Nakakalimot ka. Nawawala ka minsan. Alalahanin mo, bakit araw at gabi, lagi tayong nagdarasal, lagi natin pinapakinggan ang suratul Fatiha, pinapakinggan natin ang mga salita ng Allah sa sala, lianna wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Mag-apapaalala ka Muhammad, alalahanin ninyo, o mga tao na makalimutin, mga tao na nalinlang ng lipunan, mga tao na napapamahal sa mundo. Ito ang Quran, laging magpapaalala sa inyo dahil ang pagpapaalala ay magbibigay pukaw at binipisyo sa tao. At tignan nyo ang mga taong walang utang na loob, na walang hindi nag-aalala ano ang saysay ng kanilang buhay. Ang Muslim, al-mu'min, maliit man o malaki, magbibigay aral na yun sa kanyang buhay. Kanina, sinabi nyo, aral na yun kanina, yung sinabi nyo, Ustad, biglaan na naman to, wala to sa programa, anong aral dito? Pumasok lang sa utak natin. Biglaan ang lahat. Mamaya, ngayon, mababawian ka ng buhay. Sino sa inyo alam niya buhay pa bukas? Itaas ang kamay.
Sinungalin ka kung sasabihin kong nabubuhay ka pa bukas. Buang lagi ang magsulti anak na ugma na makaadto pa siya sa iyang opisina, dadili pa niya kay balhan. La ya'lamul ghaib illa hu. Walang nakakaalam sa hindi pa nababatid at hindi pa nangyayari maliban sa Allah. Ang mga mangkukulam, ang mga manghuhula, ang mga tao na nagsasabi na ito ang makapadadatnan mo, kayo ang mga sinungaling. Nagtatambal kayo sa Allah at ang sino mga Muslim na naniniwala sa mga manghuhula, sa mga tao na nagsasabi ng mga kaalamang itim na hindi pa naganap, sila ay nakalabas sa Islam. At kung mamatay sila sa oras na naniniwala sa sinasabi ng mga yun, namatay sila ng kafir. Sabi ng Allah, la ya'lamul ghaib. Walang nakakaalam sa ghaib maliban sa Allah. Ngayon pinapaniwalaan mo ang tao na nagsasabi sa'yo ng ganito na hindi pa nangyayari? Hada huwa tawhid. Yu'allimuna, tinuturuan tayo ano ang dapat sa ating akida, sa ating paninindigan, sa ating paniniwala. Tayyib, inna anzalnahu fi laylatul qadr. Bakit pinili ng Allah ang laylatul qadr? Limada? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Hindi kailanman pwede sabihin at itanong, Ya Allah, bakit yan ginusto mo? Ya Allah, bakit yan nilikha mo? Bakit nilikha mo matangkad? Ako. Ano wala ka sa dyan wala? Bakit sila doon nahihirapan? Bakit kami dito okay lang? Bakit? Yang mga bakit na yan. Diyan nangaligaw ang mga tao dahil sa may mga bakit. Dahil ang Islam, istislamu lillah. Pagsuko, pagtalima, pagtanggap sa anong itinakda at ginusto ng Allah sa iyo, khalas, intahal amr. Katulad ng akida ng paninindigan, sinabi ng Quran, paniniwalaan ko, bisag kaning utak ko na gamay na bisag utak ng bulinaw. Hindi mo kuha ka kailan ng bulinaw, bay? Wag lang utak ng lamok pa. Alok-alok pa. Utak ng lamok pa. Laylatul Qadr, gabi ng kapasyahan. Bakit? Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Istifham, madahu? Tawbikh, madahu? Hadihi ma yusamma bi'a'adham. Ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Sufyan ibn Thawri, pag ang Allah, ang ating tagapaglikha ay nagsabi na ma'adraka, ibig sabihin sasabihin niya ano? Ya Muhammad, ma'adraka Laylatul Qadr. Pagkatapos nun, sasabihin niya, didiretsuhin niya, ito ang tungkol sa Laylatul Qadr. Pag sinabi naman niya, wa ma yudrik, ibig sabihin hindi sasabihin ng Allah. Kasi ang Quran, may mga sinabi ang Allah, mayroon din siyang hindi sinabi. Hindi lahat dapat mo malaman. Kayo na mga marites, hindi dapat lahat niyo malaman. Limitado ang lahat. Dahil ang pagsubok ang iyong iman at ang iyong pananampalataya. So, wama adraka, ya Muhammad, anong nandito sa Laylatul Qadr? Kayo na nagtatanong na bakit ang mga nauna ay nabuhay ng ilang libong taon o ilang daang taon. Napakarami ang kanilang mga gawain. Si Allah, alam niya ang nilikha niya, ano yung dapat, ano yung hindi dapat. Alam niya kung sinong papasok sa paraiso at impyerno. Alam niya na ikaw ay magbabaliktad sa bandang huli. Alam niya na ikaw ay pakitang tao. Alam niya na traidor ka. Alam niya na ano ka, mabuti o ano. Kaya minsan may mga tao na akala natin sila ay pasaway, sila ay walang silbi sa buhay, sila ay papunta ng impyerno. Hindi mo alam sila ang papasok sa paraiso. At ang akala mo na ikaw, na mutawa, na sumusuot ng ganito, na akala mo sinasabi mo, bro, alam mo, buti pa ako, naglaylatul qadr, ikaw wala, natulog lang, isyada. Bro, anong panliliit yan sa kapwa mo tao? Kaliwali, bawat isa, tindig niya ang sarili niya.
Itong ginagawa ko, ano ba? Ito tatanggapin ng Allah sa akin o hindi? Laging manatiling magpakumbaba pagdating sa pagsamba sa Allah. Huwa a'lamu biman ittaqa wa la tuzakku anfusakum. Siya ang Allah, ang tunay na nakakabatid kung sino ang tunay na matakutin sa Kanya. At huwag niyong pagsabihin ano ang mga tungkol sa sarili ninyo, sa mga gawain ninyo, patungkol sa mga kayo ay matakutin sa Allah. May kasabihan, hindi na kailangan, bro, yung upuan mo, ilagay mo dito, bro! Tingnan niyo ako. Hindi na yun kailangan. Huwag mong iangat ang sariling upuan mo para malaman ng mga tao. Hayaan mo na ang mga tao na sila ang mag-istorya tungkol sa imong kinabuhi. Ano ito? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Muhammad, ipapaalam namin sa iyo ang Lailatul Qadr. Sabihin mo to sa mga umma mo. Oo, ang mga edad lang nila, 60, 70. La takunu mughafilin. Huwag kayong manghina. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hindi nyo ba alam na kayo ang mga uling umma, na kayo ang napapabilang sa huling propeta, pero siya ang propeta na pinakamamahal ng Allah. Wallahi mga kapatid, minsan si Musa alayhi salatu wasalam, Ya Allah, sana napabilang na lang ako sa umma ni Muhammad. Dahil sa dami ng mga biyaya, habag, awa, at kahigtan at kabutihan na ihaangad sa kanila. Akhirul umma walakin awwalu man yadkhulul jannah ummatu Muhammad. Ang mga umma ni Muhammad ang silang pinakahuling umma, pero sila ang unang papasok sa paraiso pagkatapos ng mga propeta. Nasaan ka para hindi magpasalamat na ikaw ay napapabilang sa umma ni propeta sallallahu alaihi wasallam? Pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Laylatul Qadr khairum min alfi shahr. Dahil ang gabi ng kapasyahan, Laylatul Qadr khairun. Mga kapatid, ang sabi natin khairun, mas matimbang o katulad, hindi siya katulad. Li'annahu bitafdil khair, mas mainam, mas mabuti pa kaysa sa 1,000 buwan. Ayon sa mga pantas, ang 1,000 buwan, may nagsabi na 84, may nagsabi na 83 years and 4 months. According to their calculation. Ibig sabihin pala niyan, Ustad, ay ang gabi ng kapasyahan, halimbawa, ngayong Laylatul Qadr ngayon, Allahumma amin, kung Laylatul Qadr ngayon pala, ang katulad ng ating pagtitipon ngayon sa kaalamang ito na pakikinig sa salita ng Allah at turo ni Propeta Muhammad, ang gantimpala na ating makukuha, mapapala, ang igagawad ng Allah ay katumbas ng ikaw ay sumamba sa Allah at nagpulong sa kaalaman ng Islam sa loob ng 83 taon at 4 na buwan? Oo. At ang sinong hindi maniwala dyan, kafir. Ang Muslim, tigib na naniniwala kung anong sinabi ng Quran, maski hindi matanggap ng utak niya na bulinaw. Lianna ba'd limada ghayyaru, bakit nangaligaw wal ya'udu billah min ad-dalal? Nangaligaw dahil pinauna si utak kaysa sa kitab ng Allah. Yuqaddimul aql badalan minal naql. Wal muslim yakunu aqidatuhu sahihah yuqaddim an-naql badalan minal aql. Mauuna ang Quran, ang kitab ng Allah at sabi ni Propeta Muhammad sa kanyang mga hadith na sahih, maski hindi matanggap ng utak tong bulinaw na ito na napakaliit. Kasi yung iba, hindi, binigyan ako ng Allah ng utak. So kung anong tatanggapin ng utak ko na mabuti, sasang-ayon doon, sasang-ayon. Pero kung hindi sang-ayon kasi parang malabo at hindi matanggap ng utak ko, questionable yan. Questionable by ang imong kinabuhi sa araw ng paghukom. Anong mangyayari sa buhay mo? Dahil kinu-question mo ang Quran, kinu-question mo ang kapasyahan at kakayahan ng iyong tagapaglikha. Wa anna Allah qadir na la kulli shay. Siya ang Allah na lahat ay kaya niya. Imposible at anumang hindi kakayanin ng utak. Kaya ang Muslim hindi nagkakaroon ng pagdududa patungkol sa ano ang sinabi ng Allah sa Quran.
ang sinong magduda sa Quran at sa mga turo ni Propeta Muhammad, kasawiyang palad. Alhamdulillahi alladhi hadana lil-Islam. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala dinik. Ya Allah, kayo ang nakakapatid at panghawakan niyo ang puso ng inyong mga alipin. Gawing matibay at panatilihin ang aking pananampalataya sa iyo at paggawa ng kabutihan. Paggawa ng kabutihan, bro, kasama yan. Kayo nang nagdala ng fruit salad, ikaw na nagdala ng kape. Asan yung, hindi natin nakain yung niluto ni Mrs. Tayo. Bro, teka lang. Tao lang ako, nakakalimot lang ako. Bakit hindi natin nainom dito kanina yun? Nasaan yun? Ginawa niya yung bro, masarap yun, may cheese pa yun, hindi ko pa yun natikman. Masarap talaga. Anyway, mamaya pa yun. Malapit na ito yung oras natin. Balik tayo, Pastor. Mamaya yun, kasi hindi ko nakita kanina. Ibig sabihin, kayo na nagdala ng pagkain. Kayo na may ginamit na tubig, pera, anuman ang naimbag ninyo. Kayo na nandirito na nagbibideo na ang inyong hangad ay ito ay papakinabangan ng ibang mga tao sa mga huling araw. Itong mga gawain na ito ay katumbas o mahigpit pa ng 83 taon at 4 na buwan. Allahumma amin ya Rabb. Anta latifun ya Rabb. Siya ang tunay na mahabagin at mahawain at mapagbigay. La takunu su'udhanu billah. Huwag ka magkaroon ng kaunting pag-aalinlangan o pag-iisip ng kamalian sa iyong tagapaglikha. Taib, Laylatul Qadr khairun min alfi shahr. Dahil ang Laylatul Qadr na ito ay mas matimbang lahat ng gawain, sister. Sa gabing ito, paramihin mo ang lahat ng paggawa ng kabutihan. Taib, ماذا أو ما هي الأعمال التي مشروع وفضل في هذه الليلة؟ Anong mga gawain ang pinakamainam na mabuti na ginagawa ng isang Muslim dito sa gabing ito? Hunaka yaqulul ulama khamsa wa hunaka zada dhalik. May nagsabi na 5 at mayroon pang nagdagdag. Pero sa kasabihan nila sa itong 5, nandito sa 5 ito ang dapat na gawin ng itang tao na Muslim sa Laylatul Qadr. Una, as-salah, al-qiyamul layl. Mamaya mga kapatid, magsasala tayo ng qiyamul layl. Kasama natin dito ang mga maustad na magaganda ang kanilang mga boses. Allahu Akbar. Yan ang magpupukaw sa ating puso at isipan, magdarasal tayo. Pangalawa ng sala ay ang sinabing al-qiraatul Quran. Mamaya, kukunin ko lahat ang cellphone nyo. Confiscate yan. Pag hindi nyo ibinigay, labas kayo doon. Wallahi, papalabasin ko kayo. 1 oras na ang cellphone iiwan dito, lahat tayo maghiwalay, magbasa ng Quran o mag-dhikr. Disiplina. Walang misis. Saan sinasabi mong misis? Bro, kung pag-i-etikaf, di ba pumunta tayo dito pag mag-etikaf? Ano ibig sabihin ng etikaf? Etikaf bi annahu tuqati al-shahawat dunya. Puputulin mo ang pagmamahal mo sa mundo. Pati sa misis mo, puputulin mo ng pansamantala dahil mas mahal ko ang Allah kaysa kahit sino. Kayo na mga takusa sa asawa. Punta ko doon. Bakit? Mag-lecture tapos, wag. Pagpunta ka doon, kung ikaw ang sinunod mo yung si misis mo, bro, hindi ko alam kung bakit ka Sister, huwag kayo masyado. Hindi ako ganyan. Malambing din ako sa asawa. Pero ito yung totoo. Ang Islam, bro, ipabatid natin sa ating mga asawa. Mahal natin ang Allah kaysa ikaw. Kaysa ikaw, nanay ko, tatay ko. Mas mahal ko ang Allah. Sumunod si Propeta Muhammad. Sumunod ang aking mga magulang. Sumunod ka na asawa ko kung masunurin ka sa akin. Sumunod ka na asawa ko kung masunurin ka sa akin at mapagmahal ka sa akin at totoo. Pero kung traidor o may mga kondisyon, ganun din ang pagmamahal ko sa'yo. Kida-kida, mapidiretso. Di ba, bro? Takbir, mga kapatid. Isingin natin ang lail. Ikaw, bro, nasa asawa na yung sinasabi mo. Anong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha jahadi layla, mada?
Ayqadha ahla wa ahya layla wa shadda mi'sara. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Aisha, kung gabing ito, anong ginagawa niya? Binubuhay niya ng gabi na walang tulog, parang umaga. Ginigising niya ang mga anak niya, pamilya niya na gumising para samantalahin ang gabi ito ng pagpapasya. Na mababago ang buhay mo, mababago ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng dua. At inihigpitan niya, bro, ang kanyang sinturon. Hada huwa kinaya. Isma ma'ana kinaya? Paghalin tulad na ibig sabihin sa paghihigpit niya, iniiwan niya ng sanpanandalian ng kanyang mga asawa. Maski apat ang kanyang asawa, mamaya na kayo dyan. Pagkatapos ng Ramadan. Mag-i-etikaf ako muna. Pagkatapos ng pagbasa ng Quran, ad-dhikr wal istighfar. Mamaya pagbasa natin ng Quran, pagkatapos may mga dhikr at istighfar. Pagkatapos, as-sadaqah, ang pang-apat na mga masyruk na ginagawa. Mama, anong sadaqah? Ang lahat na kung anong nakain na inom natin dito ngayon, ikaw na kinuha mo yung kapatid mo doon na walang masakyan, sadaka na yun. Ikaw na nagbigay ng tubig, ikaw na nagbigay ng lahat yan sadaka. Kanina, sinabi ko sa Sheikh, ngayon, kung magpapadala ako sa Pinas ng tulong, dapat ko ngayon ipadala. Kasi ngayon ang Laylatul Qadr. Ipadala ko na lang siya bukas kasi ngayon gabi na at hindi nila maano. No, dalilul aqli. Ang sabi ng Allah, Laylatul Qadr khairun min alfi shahr. Kung sino ang gustong magbigay ng sadaka, gagawa ng kabutihan ngayon na gabi, wag mo na ipabukas. Kaya bukas na hindi mo alam na matiway ka, mamatay ka pa doon. Hindi mo na alam ang nangyayari. Ibig sabihin bro, itong gabi na ito. So nandyan yung una, ano sabi natin? As-sala, qiyamul layl, qiraatul Quran, adh-dhikr wal istighfar. Pagkatapos, as-sadaqat, ang panglima, al-i'tikaf. Subhanallah. Kayo lahat na nandito, napala natin yan ngayon. Omar Fernando, uwi ka pa. Bukas ang pintuan. Wallahi. Allahu Akbar. Bakit pa ako uwi? Nandito yung 5 na dapat natin gawin sa Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaika. Allahu Akbar. Pinag-uutusan ng Allah ang kanyang mga anghel, tanazzal. Bumababa ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kalangitan patungo dito sa kalupaan ng kalangitan ng mundo biidni rabbihim min kulli. Allahu Akbar. Min kulli. Walaysa min ba'd. Wa innama qal min kulli. Bumababa ang mga anghel ng Allah dahil sa habag at pag-uutos ng Allah, dahil sa kasagraduhan ng gabing ito na bumababa sila sa kalangitan, dito sa kamunduhan na ito, sa kapasyahan, biidni rabbihim, ay biidni ba, huna babu sababiyya. Lianna yusabbab, na bakit sila bumababa? Dahil may dahilan. Ang dahilan, pag-uutos ng Allah. Ang dahilan, kalugod-lugod ang gabing ito sa kalupaan ng mga tao na nandito sa mundo. Tapos tutulugan mo lang ang gabi. Sa pwede mong dapat matulog, dito ka pa matutulog, bro. Kaya magtimpla ka uli mamaya ng kape na barako. Walang tulugan, bro, mamaya. Inshallah. Walay kagagaling lang natin sa umrah, hindi pa ako nakabawi ng tulog. Ngayon para akong nahihilo, pero hindi ko alam. Inshallah, ang Allah magbigay sa atin ng tulog. Na mabuhay pa tayo ng mahaba ng pagsamba sa Allah. Kalugod-lugod sa Kanya. Biidni rabbihim min kulli amar. Sa kapasyahan ng kagustuhan ng Allah sa pag-uutos at pagtalima ng mga anghel sa kanilang pagtanggap. Biidni rabbihim, dahil sa kapasyahan at pag-uutos ng Allah, min kulli amr. Dahil lahat ipapasulat ng Allah ang amr. Mama na amr. Amar Allah. Ipapadala at ipapasulat ng Allah ang mangyayari sa bawat isa sa atin sa susunod na isang taon. Ito gabi ipapasulat. Magdua ka ngayon. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim. Binata ako hanggang ngayon. Biyayaan mo ako makapag-asawa. Pag
tinanggap ng Allah ang dua mo, may kakasal ka sa mga susunod na mga buwan at araw. Ya Allah, isa lang ang asawa ko. Kung mabuti sa akin na makapagduwaya, ibigay sa akin. Kung hindi mabuti sa akin, wag na. Kay sakit ng ulo na hindi ko malam. Kakampi nyo na ako mga kababaihan. Kalma lang kayo dyan. Kasalanan ng isang lalaki na magduwaya na hindi nagbibigay ng hustisya sa unap ng kanyang mga asawa. Nag-asawa ka tuloy na naging pabaya sa iyong mga anak, hiniwalan mo ang una dahil tigulang na siya, niyan, hindi na siya nagsiksik, kay naging malaki ang katawan niya, kay bakit lumaki? Napanganak ng marami dahil ikaw, binubuntis mo. Tapos may nakita ka na nag-asawa ng sexy na dalawa, nakalimutan mo na, nasa ng hustisya. Bro, katakutan mo ang Allah. Bakit ka mag-asawa? Para sa mga tao? Para sa sarili mo? No. Buhay natin lahat para sa Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sabihin niya, Muhammad, ang buhay mo, ang iyong pagsasala, ang iyong pagsasakripisyo, ang lahat ng gawain ninyo, ang buhay ninyo lahat, at ang inyong kamatayan, lahat sa Allah. Wala. Lahat sa Allah. Yan ang buhay natin. Lahat ng gagawin niyo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipapasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kaganapan ng mangyayari. Anong mangyayari? Yaktubu laka al-arzaq wal-ajal wal-qada kullu amr. Ipapasulat ng Allah. Ito ang pagpapasya ko. Ito ang ginawa niya, yung qadar niya, binago sa pamagitan ng kanyang dua. Binago sa kanyang pamamagitan ng pagsadaka. Binago sa pamamagitan ng dua ng kanyang ina at ang kanyang mga bagulang. Ito ang mangyayari sa kanya sa susunod na isang taon. Magkakaroon ng kotse, bibili ng bahay, makakapag-asawa, mamamatay si asawa, si anak. Anong lahat ng mangyayari sa kanyang buhay, maisusulat sa gabi ng kapasyahan. Allahu Akbar, ya Allah, ipasulat ya Allah ang aming buhay na humapapa sa iyong kaluguran. Ang dua kanina nung last Friday ng imam, nagdua siya, ya Allah, as'aluka ya Rabbana an nakuna madad al-Ramadan. Ya Allah, marami pang dumating sa aming buhay ng Ramadan. Kasi pero pwedeng itong Ramadan na ito na yung last natin. Hindi tayo makakapag-Ramadan sa susunod. Ilang mga kapatid natin na hindi umabot ngayon sa Ramadan ngayon. Hindi ba? So kailangan lang ang isang tao magdua. Parami ng dua. Ang dua pero hindi kinakailangan ngayon makuha mo na. Ang karamihan kaya ng dua, nakukuha mo sa mga ilang araw, sa ilang panahon, sa tamang itinakdang panahon at oras. Hindi lagi dapat sa oras na yun. Minsan tayo nagdudua at hindi na nakakamit, ayaw mo na magdua. Samantalang ito ay pagsamba sa Allah. Samantalang ito ay kalugod-lugod sa Allah. Samantalang ito kaya hindi bibigay siya ng Allah kasi gusto niya na lagi kang umihiling sa kanya kapatid na Mario Abdullah. Katulad minsan, tayo na may mga anak, gustong-gusto mo na yung anak mo na kinukulit ka niya. Abuya, bili mo ako niyan. Tayo na, gagawin ka man. Mamaya mo. Tapos yung lagi siya nagpipilit. Gustong-gusto mo na naglalambing sa iyo ang anak mo. Dahil ang paghiling sa Allah ay pagsamba at kalugod-lugod sa Kanya. Kaya sasabihin ito sa mga taong mga tarangni sa ibang tao. Mga tao na humihingi sa kanyang kapwa-tao, katakutan ninyo ang Allah. Anong sinabi ng kasabihan ng mga Arabo? La tas'alanna ibna Adama hajatan was'alil ladhi abwabahu la tuhjab wa idha sa'alta an-nas Allahu yaghdab wa idha tarakta su'ala Allahu yaghdab. Huwag na huwag kayong humiling sa mga tao na kapwa niyo tao na humiling sa kanila. Kapwa mo yung tao, bakit ka humiling? Katulad mo siya na miskin. Humiling ka doon sa ang kanyang pintuan ay kailanman at hindi nagsasara. Laging habag, awa, at naging bukas at hindi nagsasawa na makinig sa iyong mga hiling. At pag ikaw ay hindi humiling sa Allah, magagalit sa iyo. At pag humiling ka sa kapwa-tao, magagalit sa iyo ang iyong tagapaglikha. Subhanallah, minsan si Ibrahim alayhi salatu wasalam, dumating na sa kanya mismo ang anghel Jibril. Ya Ibrahimu, ana rasulun min rabbik. Ano ang gusto mo? Ako ngayon ay pag-uutos
Sabihin mo, dahil kung papatayin natin yung apoy na yan, ano man ang gusto mo, mangyayari at mangyayari. Sabi ni Ibrahim, alayhi salatu wasalam, kung sa'yo hindi ako nangangailangan, nangangailangan ako sa aking tagapaglikha. Tigib ng pananampalataya, bro. Huwag natin katakutan ang kahit sinong tao maliban sa Allah. Walang mangyayari sa buhay mo maliban sa kapahintulutan ng Allah. Wala in ijtama'at al-ins wal-jin ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa ma kataba Allah lak. Wa in yadurruka bi shay'in lam yadurruka bi shay'in ya Anas bin Malik la yadurruka bin ay shay' illa ma kad kataba Allah lak. Rufiyatil aqlam wa jufatis suhuf. Maski ang lahat ng tao sa mundo, kasama ang mga jin, magpulong-pulong sila para bigyan ka ng anumang kapasyahan na gusto nila na ibigay sa iyo na kapangyarihan. Wallahi walang mangyayari maliban sa kapahintulutan at ipinasulat ng iyong tagapaglikha. Ano man ang gawin ng mga tao para ikaw at pinsalain, para ikaw ay patayin nila, paslangin, ano man ang programa nila, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Walang mangyayari maliban sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Siya ang Allah ang tagapanustos. Siya ang Allah ang may kapangyarihan sa akin. Nandito ako sa mundo, siya ang bubuhay sa akin. Siya ang magbibigay ng lahat sa akin. Kayo lamang na mga tao ay katulad ko na nangangailangan sa Allah. Kaya bawal sa isang Muslim na laging nagsusumamo o humiling at magtiwala sa kanyang kapwa-tao na tiwala na parang ipinagtambal niya ang Allah. Pwede kang magtiwala, pwede kang magtanong, pwede kang humiling sa kapwa mo, pero by limits. Limitado. Huwag mo isipin na minsan na may mga tao na kung hindi sa'yo namatay na ako. Buang kadbay. Ikaw bang nagbibigay ng buhay? Na kung hindi ka, mamamatay? Si Khalid bin Walid. Kilala siya na? Sino si Khalid bin Walid? Ha? Huwa Saifullah. The word of Allah. Gusto niya na mamatay para sa Allah. Ang gusto niya na gantimpala ay may libing na siya ay shahid. Wallahi namatay siya ang lahat ng kanyang mga katawan. May mga paso na mga sugat, pero namatay siya ng sakit sa higahan at hindi siya namatay ng shahid. La ilaha illallah. La hunaka ay shay. Mga kapatid, salamun hiya hatta matla'il fajr. Bago yan, salamun hiya. Itong inna anzalnahu fi laylatil qadr, yung Quran na ipinadala. Ang Quran, ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 2 beses. Awwalu shay ma nazala al-Quran min lawhil mahfud ila baytil izza fi samawatil dunya. Ipinadala ang Quran kay Propeta Muhammad ng 2 beses. Una, ipinadala ito mula sa lawhil mahfud na ito ay protektado ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Baytil Izza, the house of preserved tablet. They call it the house of preserved tablet in the heavens, between the heavens and the earth. Nandoon yun, cover to cover. Muhammad, ayan yung Quran. Pero hindi bumaba kay Muhammad na jumlatan wahida. Hindi bumaba kay Muhammad na buong-buo na. Yan na ang Quran. Pangalawang pagbaba ng Quran ay ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 taon. Ang Quran, shay'an fa shay'an, depende sa ano ang sitwasyon at kaganapan. Tanong ko, bakit hindi pinadala ng 1 beses? Bakit ipinadala ng ganun na lang, gradual? Ano ang sagot? Bismillah. Hindi sa panahon. Abdul Aziz Efri. Depende sa sitwasyon sa panahon. Bakit nga? Dahil minsan yung batas na naangkop dun sa araw na yon, katulad yung sa yung sa alak o yung sa yung maraming mga Good. Depende sa sitwasyon. Ito ikaw
sitwasyon, pangyayari, mag-igagaw na siya, bro, magpinsan lang yan. Ito yung kagustuhan ng Allah. Unang-una. Mhm. Hindi mo pwede itanong sa Allah dahil kagustuhan nyo ng Allah, Panginoon siya. Kasagutan sa mga sitwasyon na hindi nasagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Allah. Depende sa sitwasyon. Dahil doon sa kasagutan sa mga tao na nagtatanong sa kanya na hindi alam ni Propeta Muhammad, tao lamang siya, ipinapadala. Mhm. Ano po, may hikma rin kung bakit. Kasi depende yan sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga May hikma, may dahilan. opo. Oo. Isa rito mga kapatid, para patibayin ang pananampalataya ni Muhammad at ng mga Muslim. Kasi ano nga naman ang sense kung ipapadala siya na, o yan, basahin mo yan sa kanila. Parang tapos na ang program. Minsan may thrill. Minsan, para yung panghihina ng mga Muslim, panghihina ni Propeta Muhammad dahil minsan tao lang, la taqnatu min rahmatillah. Wala takafuhum wa khafuni. Natatakot kayo sa kanila sa mga kalaban, huwag niyo silang katakutan. Wa khafuni, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang nagbibigay ng kapasyahan ng anuman. Para lalong lumalakas ang pananampalataya ng mga kamusliman. Lalong tumitibay ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagbaba ng mga aya ng talata sa Quran. Ganun din yung mga sagot ninyo dahil sa kadahilanan na nagkakaroon ng depende sa sitwasyon at mga kaganapan na mangyayari. Tayo, salamun hiya. As-salam aydan min asma'illah. Kasama sa mga pangalan ng Allah, as-salam. Mga kapatid, itong salam, itong kapanatagan, itong katahimikan, itong, ano pa ibig sabihin ng salam? Katahimikan, kapayapaan, kapanatagan, Ayan. katiwasayan, yan, pag natagpuan yan sa isang tao, walang pangamba at problema sa mundo. Pag yan ay hindi natagpuan sa isang tao, maski gaano ka kayaman, gaano ka makapangyarihan, lahat ng sayo, pero walang katahimikan, walang kapanatagan, walang kapayapaan ng buhay mo, mafi faida. Naum inta, afdal. Aw maut afdal. Bakit? Simsim Jibala. Bro, may mga tao na hindi makatulog dahil sa problema at Sa kayamanan. dahil sa lahat nandito sa mundo. Subhanallah. Nagbigay sa akin na alaala, minsan, si Ali bin Abi Talib, natanong sa kanya, ano nga daw ba ang mga isa sa mga pinakadakila na nakakamangha na nilikha ng Allah? Una, sabi niya, ang nilikha ng Allah na nakakamangha ay ang metal. Alam niyo yung metal? Ano ba tawag doon? Bakal. Bakal, hindi man yan nandito sa mundo nanggagaling. Nanggagaling yan doon sa langit, sa kalawakan. Pero, yung bakal na yun, napagtanto niya uli na ang bakal na ito ay natutunaw sa pamamagitan ng tubig at sa pamamagitan ng apoy. So sabi niya, mas dakila, makapangyarihan ng apoy dahil napapatay niya o nasusunog niya ang bakal. Tapos sa pamamagitan naman ng apoy na ito ay napapatay siya ng tubig. Mafi faida hada nar. Lesh, kasi may tubig. Di ba? So, pag namatay mo ang apoy sa pamamagitan ng tubig, mas makapangyarihan ng tubig. Naalala naman niya na ang tubig na ito ay naglalaho. Nawawala ng lakas, naubos sa pamamagitan ng hangin. Nag-evaporate, nawawala ang tubig. Nung nalikha ang hangin na ito, sabi niya, pinakamakapangyarihan ng hangin. Sabi naman niya, hindi. Dahil ang hangin ay natatalo ng mga bundok. Pag nandyan ang mga bundok, maski anong hangin, wala, hindi mapapasok doon yung mga trahedya doon sa bayan nun dahil sa bundok ng tibay niya. Ang bundok. Anong sumunod? Hindi. Dahil ang bundok, nasisira, nakakalbo, napapabayaan, at sinisira ng tao. Mas makapangyarihan ng tao. Allahu Akbar.
Wallahi bro, tignan nyo, gaano kapangyarihan ng tao na ipinagkaloob ng Allah sa atin. Walakad karamna bani Adam. Katotohanan na binigyan namin ng maraming kabutihan ng mga anak ni Adan. Bro, dahil sa mundo na pag-ikot na nakikita natin na nakakamanga, nakakagilyo, ang isang bakal na lumilipat, ang isang pinakamabigat na mga bakal na nakakalarga sa tubig. Ang internet ngayon, nakausap mo ngayon ng lola mo na nandun sa bundok, sa hindi ko alam saan bundok. Nakakausap mo, nakikita mo dahil sa utak ng tao na ipinagkaloob ng Allah, galing ng tao na mula sa Allah. Ngayon, makapangyarihan ang lahat ng tao. Pero malumpay at mahinga ang tao. Bakit? Dahil sa tao na ito, pag ikaw ay naabutan ng andok, anta mapifayda. Maski gaano kalakas si Gulayat, si Samsung, pag natulog yan, wala na ang lakas ng kahit sinong kalalakihan. Maski gaano ka-power ka man bro, pag natutulog ka na, anta J-Maut. Lianna al-nawm akhul maut. Ang pagtulog ay katulad ito ng kapatid ng kamatayan. Wala ka ng silbi, tulog ka na. Pero sa tulog na ito, mayroon ding talunan. Mayroon ding mas makapangyarihan. Ano? Ang makapangyarihan ay ang problema. Ang mga stress. Ang mga pinagdadaanan. Ang walang katahimikan. Ang walang kapayapaan. Ang walang sigla. Lahat na lang problema. Tignan nyo ang mga taong hindi makatulog na problema niya. Anong kakainin bukas? Anong mangyayari? Natatakot. Lahat. Stress sa asawa, sa anak. Stress sa kumpanya. Nangangamba sa lahat. Walang katahimikan. Kaya hindi siya makatulog. Ibig sabihin, makapangyarihan ang pagiging stress. Dahil sa stress, bro, ilang tao na nagpakamatay dahil sa labuang. Dahil sa kahinaan. Bro, ang kalakasan ng ating paninindigan at pananampalataya at koneksyon sa Allah, al-imanu billah. Ang lakas natin ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Propeta sallallahu alaihi wasallam may dua siya, Allahumma inni a'udhu bika minal hazan wa minal ajiz wa minal kasal wa minal bukhl wa min dai'id dain wa karahiyatil nas. Ya Allah, humiling ako sa iyo at nagpapakupkup ako sa iyo ng anumang mga kalungkutan. Allahu Akbar. Dahil pag malungkot ka bro, wallahi walang kasiyahan. Pag malungkot ka, anong pera? Bisag apat ang asawa mo, mga anak mo. Pag malungkot ka, mapi faida inta. Minsan nalungkot kayo, hindi? Pag nalulungkot ka, ang hinahanap mo? Kasiyahan. Hindi asawa. Minsan, problema yan. Magdadagdag yan sa'yo. Ikaw talaga, bro. Ibang... Bro, ang punto rito mga kapatid, ang katahimikan. Ang katahimikan at kapayapaan at katiwasayan at kapanatagan matatagpuan lang sa Islam sa mga taong nagsisigawa ng tunay na pananampalataya sa Islam na isinasabuhay nila. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Ya Rabb. Yaong sila na naniniwala sa Allah, sa kasiyahan ng Allah, at nagiging panatag sila sa pamamagitan ng pag-aalaala sa Allah. Hindi ba ang pag-aalaala sa Allah ang siyang tunay na nagbibigay ng katahimikan, katiwasayan, kapayapaan ng puso? Wallahi, ad-dhikrullah, mga kapatid, yan ay pagnanatili yan sa puso, sa dila ng isang tao na pakayaman mo. Wala kang pangamba. Lianna dhikru lil qalbi kasamaku alal ma'i. Wa kayfa halu samaku idha taraka al ma'u. Dahil ang pag-aalaala ng puso sa sarili ay katulad ito ng isda sa tubig.
At ano na lang ang mangyayari sa isda pag siya ay nahiwalay sa tubig? لذلك يقول صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. Ang katulad ng taong nag-aalaala sa Allah at ang taong walang kwenta na hindi nag-aalaala sa Allah, hindi pumupuri sa Allah, hindi lumuluwalhati sa Allah, nagluluwalhati at humihiling lang sa Allah pag may kailangan. Ang katulad niya ay katulad ng isang taong patay at buhay. Pag naalala mo ang Allah, wallahi yadhkuruka fi mala'il a'la. Bro, kung ikaw lang mag-isa na walang nakatingin sa iyo, sa puso mo, sa dila mo, na alaala mo ang Allah, sasabihin ng Allah sa kanyang mga anghel, tignan nyo ang alipin na yan na nag-aalaala sa akin. Hindi kinakailangan natin, bro, dito sa mundo na maging tanyag, maging malakas, maging mayaman, maging makapangyarihan, maging ano, lahat yan ay panandalian. Masking walang-wala ka sa mundo, pero kung ang hangad mo ay ang kaluguran ng Allah, mas mabuti na tanyag ka sa Allah. Ilang mga tao na hindi kilala ang kanilang mga pangalan, hanggat na ilibing sila na hindi nakilala ang kanilang pangalan, pero ang kanilang pangalan ay mabango sa Allah at sa kalangitan. Dahil sa pagkatakot sa Allah at pag-aalaala sa Kanya. Ang pag-aalaala sa Allah, mga kapatid, katulad ng ganitong pagtitipon. Ang pagdarasal, ang pagbabasa ng Quran. Hindi katulad ng mga ibang mga ritual na pagsamba sa Allah, may oras at may lugar. Pero itong pag-aalaala sa Allah, 24/7. Alladhina yadhkuruna Allah qiyama wa layla wa nahara biqu'udihim. Sila na nag-aalaala sa Allah. Minsan tayo, bro, pag tayong mga Muslim, nakapasok sa, nakita natin ang mga kabundukan, nakakamanghang lugar na napakaganda. Bilang Muslim, anong masasabi mo? Masya Allah, tabarakallah, kalwalhatian sa Allah, papuri sa Allah, ya Allah, ma khalaqta hada batila, hindi mo yan nilikha na walang saysay, ya Allah, magbibigay pukaw sa akin at pagpuri sa iyo. Ang hindi mananampalataya, anong makita niya? Makita niya, wow, man, it's amazing. Astaghfirullah, astaghfirullah, la yadhkuruna Allah. Sila yung mga tao na hindi nag-aala sa Allah at nangaligaw. Dahil ang alam na nila na wow. Wow, praise God. Picture. Mga kapatid, dito nagtatapos, sabi ng Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, ito ang hangad natin. Wallahi, hindi mo matatagpuan ang salam, ang kapayapaan, katiwasayan, kapanatagan, maliban lamang sa Islam. Kayo na mga Kristiyano, mga Hudyo at hindi mga Muslim, huwag lang kayo makinig sa mga nakikita at narinig nyo. Pasukan ninyo, alamin nyo ang Islam. Kayo na mga Muslim na hindi nyo isinasagawa at isinasabuhay ng Islam, wallahi hindi nyo mararamdaman ang tunay ng tamis ng kagandahan ng Islam, ang turo nito, pag hindi natin isinagawa at isinabuhay. Kung hanggang salita lang, mafifaida. La takunu zay haula'in nas yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Huwag niyo gawin, sabi ng Allah, ang mga tao na namumutawi na bas dal sa bibig pero wala sa kanilang mga puso. Ang Islam fil qalb wa fil lisan. Hada alladhi man nurid. Mga kapatid, salamun hiya. Kung Laylatul Qadr ngayon hanggang ito ay mag-fajr. Hanggang mag-fajr, mapayapa. Ang isang lugar at ang mga Muslim sa kanilang panalangin at pagdikr sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dito nagtatapos ang patungkol sa Laylatul Qadr. Awwalu ma fihi, bakit ito mga fadl ng Laylatul Qadr? Laylatul Qadr lianna Allah anzala al-Quran. Dahil sa Laylatul Qadr, dito ibinaban ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Pangalawa, yadulu alayhi istifamu al-tafkhim. Dahil dito ang Allah ay ipinabatid niya, ano nga ba ang magaganap dito sa Laylatul Qadr? Ipinabatid niya kay Propeta Muhammad. At sinabi niya, dito ang mga gawain ay mas matimbang kaysa 1,000 taon. Innaha khairun min alfi shahr. Pang-apat, lianna tatanazal malaika yanjiluna bil khabaril wal baraka. Dahil ang mga anghel hindi bumababayan araw-araw. Bababa lang yan sa Laylatul Qadr na nagdadala ng habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Walikatratis salama fil iqab wal adab.
dahil dito sa Laylatul Qadr, sa dami ng kapayapaan na ating matatama sa pamamagitan ng pagbaba ng mga anghel at sa kanilang mga paghiling. Mga kapatid, ang mga anghel humihiling sa Allah, pumupuri sa Allah sa mga taong katulad nito na nagtitipon-tipon para lamang sa Allah, para lamang sa kaalaman sa ating relihiyong Islam. Nawa sa mga sandaling ito, oras na para tayo ay susundan natin ang ating activity at gantimpalaan tayo ng Allah, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Allahumma amin. Barakallahu fiikum. Maliban, kung may katanungan, isa o dalawa, magbibigay tayo ng katanungan. Akin na nga ito, bro. Kay, ano natin. Sino ang may katanungan dyan? Hindi, ito sa akin. Yan. Isa o dalawa. Huwag nyo lang ako tanungin ng duwaya, kasi wala yan sa topic natin ngayon. Bro, sino? O sige, Okay. Pwede bang idagdag yung pagiging kontento, Ustad? Pagiging kontento? Makontento ka sa kung anong meron ka. Aha. Huwag kang, kumbaga, kung tingnan yung ibang tao na mas nakakaangat din. Yes, ibig sabihin pwedeng hilingin sa Allah? Oh, bro, siyempre, pag ganito, lahat ng ating panalangin ay katanggap-tanggap sa Allah. Isa rin sa panalangin natin sa Allah na maging kontento tayo. Dahil ang totoong Muslim, kasama sa kanyang pagiging matakutin sa Allah, ay ar-rida o biqalil. Ang maging ikaw ay makontento sa ano yung maliit na ibinigay sa iyo ng Allah. Isa yun sa pangitain na ikaw ay matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay mga kapatid? Jazakumullahu khairan, kataballahu ajrakum, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.